Natapos na po yung Pasko ano at papunta na tayo sa bagong taon, pero yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. na wala silang Merry Christmas, may mga makukulong no na mga tao na may kinalaman dito sa flood control scandal. Ang tanong ng tao, nasa na yung pangakong yon ng Pangulong Marcos? Ano pong reaksyon niyo doon? Well, mukhang budol lang pala yun, ano? So ang sabi niyo po mukhang budol lamang ito? Yun po ba yon? Tama po ba? Well, ganun na nga ang nangyari, di ba? Guys, tayo po ay magbibigay na naman ng opinion dito sa mga balitang naganap dito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ayan guys, itong mga anti-Duterte congressman guys, nung mga nakaraang buwan, ito po ay mga tahimik lamang, ano? Pagdating sa issue sa mga Duterte, mga maiingay ito. Pero pagdating sa issue ng mga nitong Marcos administration, bigla silang tumahimik. Na siguro sa pag-aakala na mayroon silang makukuhang pag-asa dito sa ating kasalukuyang presidente. Subalit, kanilang napatunayan sa kanilang pag-oobserba, sa kanilang pagmamatyag, kanilang pagbabantay, ay nakita nilang walang silang maaasahan sa administrasyong ito. Kaya naman, sa mga panahong ito, lalong-lalo na itong Kapaskuhan at matatapos na itong 2025, dito na sila ngayon unti-unting nag-iingay dahil nga wala silang nakuhang magandang resulta doon sa kanilang pananahimik dito sa administrasyong Marcos. So katulad nga ng sinasabi ko na sila ay tahimik, na kung saan sinasabi ni Vice President Sara Duterte na itong si BBM ay isang budol. Ngayon, itong si Representative Tinio ng opposition ito, no? Na kumampi lamang itong nitong administrasyon ni Marcos, kumbaga nakikisakay sila, no? Kasi akala nga nila ay mayroon silang makukuha dito. So ngayon ay sumasama na rin sila doon sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na itong si BBM ay isang budol. At dito nga sa interview sa kanya, no, hayagan niya na sinabi dito sa interview ni Didi Chacha at itong si Ted Pailo na itong si BBM ay isang budol nga. So sumasama na sila sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na si BBM ay isang budol. So anong nangyari? Bakit nagkaganon? So ngayon po ay panoorin po natin kung bakit nasabi nitong si Representative Antonio Tinio na si BBM ay isa ring budol. Siya po ay sumasang-ayon na sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayan, panoorin po natin mga kababayan. From ACT Teachers Party List mga kapatid, may kaugnayan pa rin po dito nga po sa sinasabi na DPWH leaks na ito. Hindi, unahin mong katanungan sa kanya, ipinangako sin sa kanya. Oh, yung pinangako sa atin na may makukulong. Ang ganon. Oh, gusto mo yun ang una itanong ko. Oo. Bago tong mga sinasabi na Sige, ito. okay, O go sige, ahead. kasama na po natin nasa linya mga kapatid, Congressman Antonio Tinio mula po sa ACT Teachers Party List. Magandang umaga po, Congressman. Hi, good morning, DJ Chacha, and good morning, Ted. Oo, Ted. good morning po, Congressman. Thank you for being on the show and Merry Christmas po sa inyo. Congressman, ito nga, Merry Christmas po sa inyo. ayun, natapos na po yung Pasko ano, at papunta na tayo sa bagong taon. Pero yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. na wala silang Merry Christmas, may mga makukulong no, na mga tao na may kinalaman dito sa flood control scandal. Ang tanong ng tao, nasa na yung pangakong yon ng Pangulong Marcos? Ano pong reaksyon niyo doon?
Well, mukhang budol lang pala yun, ano? Nangako ang Pangulo, binitawan niya yung Pangulo niya, binitawan niya yung pangakong yan sa kainitan pa nung November 30 rally. At sa gitna rin ng mga aligasyon na direktang tumuturo sa kanya at saka sa kanyang mga cabinet officials. So, nagbigay siya ng mga pangakong ito, pero dumating ang Pasko ay, well, eto nga, nasa nga ang mga malalaking isda, wala pa rin. So ang sabi niyo po mukhang budol lamang ito? Yun po ba yun? Tama po ba? Well, ganun na nga ang nangyayari, di ba? At para sa akin, simple lang naman ang paliwanag dito. Yung Pangulo na nga mismo at yung kanyang mga cabinet officials, plus yung mga pinakamataas na opisyal, yung leadership ng Senado at Kongreso. Oo. Sila naman ang mga pinakamataas na opisyal na may control sa budget. Sa nag-uusapan natin ay yung sistematikong pandarambong sa budget. And in the end, ito ang mga responsable, no, sa pagpasa sa budget, including yung mga controversial na amendments or insertion, at saka yung sa paggastos sa budget, meaning to say, yung pag-award sa mga contractors at mula doon, yung pagkuha ng kita. So, ang malaking isda, di ba, ang Pangulo, ang mga high cabinet officials sa pangunguna ng Executive Secretary, BBM Secretary, si Secretary Bunoan na siyang nakaupo sa DPWH sa unang hati ng Marcos Jr. administration. Ito yung panahon na naganap yung malaking bahagi ng pandarambong. Tapos on the part of legislature, of course, yung Senate President, yung House Speaker, at saka yung mga chair ng Appropriations or Finance Committee, sila yung pinaka-in charge sa budget. Apart from yung mga opisyal ng DPWH na kumbaga parang facilitators ng pandarambong in the end. Congressman, since nabanggit nyo na po, parang may mga hinahanap kayo, no, na malalaking isda, or I think you're talking about the proponents kasi yan din ang hinahanap ng mga tao dito na parang puro DPWH officials and contractors lang yung napapanagot dito sa issue. Dito po sa inilabas ni Congressman Leviste na ang tawag niya ay summary pa lamang at hindi pa buong listahan di umano ng proponents. Ano po ang reaksyon nyo dito? Well, I think unti-unti ay nilalabas niya yung sinasabi niyang hawak niyang files ng yumaong si Undersecretary Cabral. No, so far, yung mga nalalabas niya ay yung mga allocables ng mga district representatives, yung kanilang allocable amounts plus yung mga dagdag pa rito, yung mga non-allocable na dagdag. Actually, parang hindi na ito bago, no? Kasi may mga earlier reports, notably yung sa PCIJ, na pinover na ito. No? So, usually, hindi pa nilalabas ni Congressman Leviste yung lahat ng sinabi niyang hawak niya, including, siya rin nagsabi na merong mga, for example, palace officials niya na kasama sa listahan. At makikita nga doon yung role ni dating Secretary Bonoan sa pag-approve at pag-facilitate ng mga requests coming from other parties, including officials from Malacanang. Congressman, di ho ba, sa akin lang po ito, no? Di ho ba dapat
sa pagbubukas ninyo ng sesyon, ito ang maging agenda number 1 ninyo na magpatawag ng malalimang investigasyon ang Kongreso, lower house, harapin si Congressman Leviste, isa publiko itong listahan na ito, pati ang mga notations daw nitong si Cabral, and then, yung mga binabanggit umano na nasa executive o mga pribadong individual na wala sa gobyerno pero nando doon po sa listahan po ng mga proponents na ito, ipatawag ninyo kung gusto talaga ninyo maging transparent sa publiko. Meron ba kayong iniisip na resolution para dito? Nag-file na kami ng resolution earlier. Mas nakatuon ito sa pag-imbestiga sa mga cabinet officials, for example, na pinangalanan na ng ilang mga key players dito, whether it's former Yusek Bernardo, kahit yung mga aligasyon ni Zaldico, pero nagko-corroborate naman yung dalawang yun eh. So, para ipatawag si Executive Secretary Bersamin, si former DBM Secretary Pangandaman, si Yusek Jojo Cadiz, former Yusek Jojo Cadiz ng DOJ. Department of Justice. At pati si Secretary Manny Bonoan. Tingnan natin, susi si Secretary Manny Bonoan. Ayan na nga, paano nyo gagawin ito? Ipatawag mo ang mga iyong nabanggit kung kayo mismo ay takot sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Di ba takot kayo? Bigla kayong tumahimik. Kayo ay dating mga maiingay sa panahon ni Duterte, maging sa panahon ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero nang itong dumating, lumabas itong issue ng korupsyon dito sa flood control, kayo ay tumahimik. Hindi nyo mabanggit-banggit ang pangalan ni BBM at maging ni Romualdez, maging ni Saldico dati. So tahimik lang kayo. Ngayon sasabihin mo, Representative Tinio, na nais nyong paimbestigahan itong inyong mga binanggit na mga personalidad. Paano nyo ito gagawin? Kung sa hanay ninyo dito sa Kongreso, sa mababang kapulungan, ay kontrolado pa rin ito ni Bongbong Marcos. Magagawa nyo kaya ito, Mr. Representative Antonio Tinio, sir? Gaano ba kayo katapang? O baka hanggang sa salita lang kayo, nabudol itong si Marcos, pero sa inyo pong kalooban ay bahag buntot naman pala kayo. Yan lang ang aking masasabi, Mr. Representative Antonio Tinio. Gising! Dahil siya nga yung nakaupo nitong nakaraang 3 taon na may anomalya pala, may malaking anomalya sa DPWH. So what is the parliamentary, Congressman, what is the parliamentary status of the resolution now? Well, essentially, inupuan po. Walang investigasyon na sinasagawa ang House. No, mukhang gano'n ang naging posisyon nila. Lahat daw ay daan na sa ICI. Okay, so inupuan... And in fact, dinala rin natin yung nilalaman ng resolution na ito at yung mga panawagan na yan, dinala rin natin sa ICI, wala rin naman tayong alam na aksyon sa ugnay nito. Opo. So ano ang official stand ng buong minority bloc? Do you have one official stand o biyak-biyak din po kayo? Ano ang stand ng inyong minority leader? Kasi dapat dito, ito ang sinusulong ng minorya. Supposed to be po. Sa itong inyong ipinapanawagan, ano po ang nangyari?
sakto yung tinatanong po dito ni Ted Filon, no? Itong minority block na ito ay binubuo ito ng mga akbayan, ng bayan muna, ng itong Teachers Party List at ng Kabataang Party List. Silang bumubuo dito sa minority block. Pero yun nga, sabi ko po kanina, tahimik ang mga ito. Takot, kumbaga. Takot magsalita, puro rally ang ginawa nila. Nakadalawang rally itong mga ito So, yung unang rally nila ay talagang akala mo talaga mayayanig na doon si Marcos. Pero hanggang ngak-ngak lang ang kanilang ginawa. At hindi nila masabi na bumaba na itong si BBM. Takot. At November 30, nagrally sila uli. So hindi na gaano kadami ang tao na sumama sa kanila. So doon, no? Ay wala ring nangyari hanggang sila ay umaasa. Sabi nga ay sila ay nabudol doon sa pangako ni BBM na may maipapakulong daw, may mag-Merry Christmas daw sa kulungan ng mga malalaking isda. Pero yung kahit isa wala pong nahuli, kaya nasabi nitong Representative Tinio na ito na si BBM ay budol. So ang alam ko hanggang dito lang ang kanilang kayang sabihin. Pero sa aksyon, mga kababayan, malabo sa malabo. Bakit po? Kasi nga po, sila ay mga anti-Duterte. Kapag sila ay manawagan na itong si BBM ay mag-resign o bumaba sa pwesto, sigurado ang papalit ayon sa ating saligang batas ay ang Vice President. So sino ba ang ating Vice President? Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. So ayaw nila dito Kaya ang nangyayari ngayon dito sa ating bansa, alam nila yung katiwalian dito sa administrasyon ni Marcos. Pero hindi nila kayang sabihin na bumaba na itong si Bongbong Marcos sa pwesto dahil nga ang papalit ay kalaban din nila. Kaya ang mangyayari nito, pagtsatsagaan nila yung sinasabi nilang magnanakaw kaysa papalit itong si Sara Duterte. So ganun po yung nangyayari. Kaya kumbaga ang mga ito, yung mga dating maiingay, ngayon tumatahimik sila, naglalaylo sila, no, pasundot-sundot lang sila. Hindi talaga sila maka-alagwa, no, na kontrahin itong si Bongbong Marcos o tirahin itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil kapag tinirain nila ito at bumagsak nga itong administrasyon ni Bongbong Marcos, ang siguradong papalit itong kinaiinisan din nila na si Vice President Sara Duterte. So yun po yung katotohanan, mga kababayan ko. Well, sa totoo lang, wala namang iisang stand ang minority sa usaping ito. No? So I can only speak for yung aming makabayan block. Ito ang posisyon namin. Kami ang nananawagan na pag-imbestiga rito. Pero hindi ito necessarily ang posisyon ng buong minority. And that is sad. Well, yes, it is. Ito yun. Opo, kasi Pero, sir, sandali lang Congressman Tinio, with all due respect, no? Kasi itong pinag-uusapan natin, itong binabanggit nyo, ang laki ho ng implikasyon nito sa skandalong ito. Yung pong hindi na ipatawag sa Blue Ribbon, may mga pangalan doon na dapat humarap, di ba? May mga dapat po talagang tanungin ng masinsinan. And then, kung doon po sa Senado, natigil na ang investigasyon. And then sa lower house, with this development ngayon ng Cabral files na ito,
hindi rin kayo mag-iimbestiga dyan at magkakaroon ng totoong pag-iimbestiga, saan pa tayo aasa dito ngayon? Papayag na lang na gano'n na ang minority dito makabayang black lang, wala nang iba? Of course, hindi tayo payag, no? At totoo yun na yung mga dapat mag-imbestiga, whether ombudsman ito, or ICI, or yung Blue Ribbon Committee, tumigil sila ng mga investigasyon. Matatandaan po natin mga kababayan noong 19th Congress, ang dahilan kung bakit na-impeach itong si Vice President Sara Duterte doon po sa Kongreso, dahil ang tumatayong nangunguna po dito sa impeachment na ito ni Vice President Sara Duterte ay ang minority bloc. So ilan lang sila sa minority, kaya nga minority. Itong sila Castro, no? Yung talagang maiingay para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At ito'y sinakyan ng majority, kaya tuluyan na naipasa yung impeachment na yon doon sa Senate. So kung nagawa ito ng 19th Congress ng mga minority bloc na binubuo nila Castro dati, nila Manuel ng Kabataan Party List, bakit parang dito sa 20th Congress na ito parang takot na takot sila na manguna dito sa mga investigasyon, dito sa katiwalian, o takot sila manawagan dito sa katiwalian na nagaganap sa administrasyon nitong si Bongbong Marcos. Bakit? Dahil ba Marcos? Pero kapag Duterte ang sangkot, mangunguna kayo, maiingay kayo hanggang sa kayo ay sakyan ng majority. Hindi nyo ba magawa yan ngayon? Na pangunahan nyo rin ang pag-iingay. Mag-file kayo ng resolusyon na magpa-imbestiga itong mga imbestigahan, itong mga sinasabi nyo mga personalidad na sangkot dito sa mga anomalyang ito. Hanggang sa yung majority ay mapapayag na rin at samahan kayo. So bakit parang hirap na hirap kayo, Mr. Representative Antonio Tinio? Investigasyon nang tumuturo na sa Malacanang ang ebidensya at mga testimonya ng mga susing players. Latest lang itong Cabral files, no, yung mga nilalaman nito. No, so, yun nga, wala nang investigasyon na sinasagawa. Sabi ko nga, hindi na pinapatawag si Bersamin, si Pangandaman, si Bonoan, etc. No, so kaya wala tayong malaking isda ngayon. No? Dahil sangkot ang Malacanang, sangkot ang mga pinakamataas na opisyal ng House at saka ng Senate. No? So, pinoprotektahan nila ang isa't isa. Ganun po ang nangyayari. Ako, ang tingin ko, kailangan magparamdam ang taong bayan mismo ng kanilang sentimento dito. At ako naniniwala, hindi ito katanggap-tanggap. No? Na yung mga ihihilerang mga kapasuhan at ipakukulong dito, lalabas yan, posible na ilang mga sabi, meron daw ilang mga senador o kongresista, certainly yung mga ilang contractor din, tapos mga lower level officials ng DPWH. Pero I don't think that will be an acceptable conclusion as far as the public is concerned. So ito po ang pag-asa natin. Sa bagong taon ay mabubuhay muli at lalong lalaki ang mga kilos protesta ng taong bayan. Dahil ito lang talaga ang yumayanin sa
Malacanang at Ang mangyayari nga dito, mga kababayan, itong minority bloc na ito ay hanggang dito lang sila, no? Ganito lang ang kaya nilang gawin. Magsasabi ng ganito, magbabanggit ng mga personalidad, no? Pero wala silang gagawing aksyon. Ipapaubaya nila kung sino-sino man yung gustong mag-imbestiga rito, yung mga matatapang na gustong mag-imbestiga. Kayo dati yung nagtapang-tapangan eh. Bakit hindi nyo ngayon ito magagawa? Bakit hindi nyo ito ngayon pangunahan? Bulabugin nyo yung kongreso na imbestigahan itong mga personalidad na ito. Bakit hanggang salita lang kayo? Bakit iaasa nyo doon sa mga opisina na dapat mag-imbestiga nito? Hawak nga yan ng administrasyong Marcos. So paano yan kikilos ayon sa inyong gusto? Hindi kikilos yan, natural. Diba? Ikaw talaga, Representative Tinio. Ikaw, Representative Antonio Tinio, Dilima, wow! Ang lalakas nyo, mga anti-Marcos dati ito eh. Itong si Jukno. Ang lalakas nito, mga ito. Ito yung mga may ingay. Nang hindi pa nakaupo itong si Marcos. Pero ngayon, matahimik. At ito sila ay mga kasama mo sa block, sa minority block. Bakit hindi kayo magkaisa para labanan ang korupsyon na ito na nagaganap sa ating bayan? Ba't hindi kayo nag-iingay? Tahimik kayo. Anong nangyari? sa Senado at Kongreso at maaaring magtulak sa kanila na magtuloy-tuloy sa investigasyon. Okay. So, kumbaga, ang inyong sinasabi, wala ang taong bayan aasahan sa Kamara de Representante. Well, kami ay patuloy na maglalantad ng mga nakikita natin at yun, ang sinasabi ko ay umaasa tayo sa suporta at pagkilos ng mamamayan. No? Ang hawakan yung call ng mga pagkilos, Congressman, lahat ng sangkot dapat managot. Congressman, kasi po Nakakatawa talaga ito si Tinyo na ito. Wala, talagang bahag buntot ito eh. Oo, bahag buntot ito. Siya aasa sa mga mamamayan na walang pwesto sa gobyerno. Kayo ngayon ang nasa gobyerno. Kayo ngayon nandyan sa representative. Kayo yung may power, kayo yung may authority. Kayo dapat yung manguna. Bakit kayo aasa sa amin? Kung kayo, hindi kayo makakapiyok dyan, tapos kami yung aasahan ninyo, ay pambihira. Pangunahan nyo kaya? Kayo kaya yung manguna, no? Pangunahan nyo ng Bongbong resign. Kundi dadagsa yung magsusuporta sa inyo. Kaso lang, yun yung ikinakatakot ninyo kapag kayo po ay magsalita ng Bongbong resign, Marcos resign, sigurado magre-resign ito si Marcos dahil kaagad dadagsa yung susuporta sa inyo. Itong mga pro Duterte, yun nga yung mga panawagan Marcos resign.
Ngayon, kung mananawagan kayo ng Marcos resign din, ay wala na. Ano yung pag-asa na ni Marcos para manatili sa kanyang pwesto? So mapipilitan siya ngayon na bumaba. Pero hindi nyo ito gagawin. Bakit nga? Dahil galit din kayo kay Sara Duterte. Yan po yung katotohanan. Tinitingnan nyo lang dito yung sariling interest ninyo. Oo, kasi kayo mayroon din kayong gustong paupuin sa gobyerno. Ayaw nyo kay Marcos, ayaw nyo rin kay Sara Duterte. Ang gusto nyo, kayo yung umupo. Ngayon, pinagtsatsagaan nyo lang si Marcos na nakaupo, no? Kahit alam na alam nyo yung lantarang katiwalian sa kanyang gobyerno. Yan po yung katotohanan, Mr. Representative Antonio Tenyo. Sinabi nyo, ngayon, sa taong bayan ng pag-asa, yung ingay ng taong bayan, yung protesta, dyan na lamang tayo ngayon sa sandal. Basically, sinasabi ho ninyo, kasi in the lower house ngayon, wala tayong aasahan because the minority, hindi kasama ang makabayan, ay nagmimistulang company union. Dahil kung totoo ang minority, ang isyong ito, sila talaga magtutulak. O baka mayroong mga nasa minority, nasasabit din. Well, Ito pa yung naging problema rito, no? Kaya baka nga na hindi sila nag-iingay kasi baka yung mga kasamahan nila ay maring sangkot din sa katiwalian kaya sila'y nanahimik. Hindi nila mapangunahan ngayon ang taong bayan na mag-aklas laban dito sa administrasyong itong korap. No, kasi baka yung kanilang hanay ay mayroong ding kasama pala sa katiwaliang ito. So tama, no? Tama itong wisdom ni Ted Pailon. posible, no? Pero at historically, yung minority in the end ay hindi nga buo, di ba? At hindi masasabing genuine, no? Ang pagkilos bilang minority in Opo. many cases. Opo. Kasi kami, naniniwala po kami, yung makabayan, as in makabayan, ano po, kayo po consistent. Since day one, noong pa man po, even the past congresses, consistent po naman. Sa botohan, sa issue, sa advokasya, wala pong question. Pero ito hong napakalaking isyong ito ngayon, kagaya po nung dati, kami lang po nagtataka kung bakit hindi man lamang po nagsusulong at hayaan na pong barilin ng majority sa floor yung resolution kung sakasakali. Kasi dito ho, hindi ho ba ito'y dapat subject to debate, naghain ka ng resolution, ihahain sa floor yan ng majority leader. Kasi ho, bago ka mag-imbestiga sa Kamara, kinakailangan ng clearance, di ba? Congressman, clearance Tama from po the majority sa speaker. Tama po yun. Yes, Tama okay. po. Hindi ka kaya nga itong si Terry Ridon, naubol yung kanyang dolomite na investigasyon kasi nag-announce na kaagad siya na iimbestigahan niya, wala pa palang clearance, di ba? Mukhang ganun nga po. Mukhang ganun nga. So, nag-announce siya, iimbestigahan ko itong dolomite, wala pa ho palang formal po na approval kasi nga dadaan ka pa sa resolution and then the approval of the speaker of the leadership. So, hindi natuloy yon. Nakalimutan na po natin yon. So, dito in this case, kinakailangan ng approval. So, dito po ngayon, kapag hindi nag-push yung totoong minority dito, talaga pong magkakalimutan lang kapag asa kaninyo. And then sa Office of the Ombudsman. Ganun na lang yun. Kaya nga po, bottom line dito, yung ating pag-asa po sa isang institusyon na tutulong po dito sa katotohanan po na ating hinahanap, na ang tawag po'y Kongreso, hindi ho natin maaasahan sa ngayon. May isa pa akong factor na gustong banggitin din, Ted. Meron din sa mga influential forces within civil society na unfortunately, meron din position na wag nang, mag-focus
sa pag-engage kay Pangulong Marcos para magsulong ng mga reforma. No? So, kasama dyan yung, tutulak daw yung anti-dynasty bill, yung mga reforma sa party list, mga anti-corruption measures. Pero parang ang kaakibat nito ay wag ng todo ang diinan si Pangulong Marcos at ang kanyang mga mataas na opisyal. No? So unfortunately, meron din ganung puwersa sa hanay mismo ng so-called civil society. Kaya tingin ko factor din ito kung bakit halimbawa na nakakalusot na yung mga sina Bersamin, sina Pangandaman ay nandiyan lang sa tabi-tabi pero walang malakas na bukod sa ilan, no? Walang malakas na nagtutulak na paharapin sila at pasagutin sa ba't pa sila sinibak in the first place. Magandang halimbawa dito, Congressman Tinio, yung impeachment at investigasyon ng Good Government Committee at ng mga komite sa Kamara sa intelligence fund, sa confidential fund ni BP Sara. Nanggigil sila doon. Opo, ilang daang milyon yun. Nanggigigil ang lahat. Ay talaga naman. Pero ito pinag-uusapan, Kanina, mga kababayan, ito yung sinasabi ko kanina, na kapag tungkol sa mga Duterte ang issue, maiingay. Ang mga ito, grabe, hindi tumitigil sa kangangak-ngak. Itong minority bloc na ito, itong Akbayan, Bayan Muna, Kabataang Party List, kung ano-ano pang mga katulad nito, itong ACT Teachers Party List, yung mga party list na against kay o mga anti-Duterte, mga maiingay ito. Oo. Pero nga, no, dito sa issue sa administrasyon ni Bongbong Marcos, itong malawakang katiwalian na hindi pa naganap ng mga nakaraang mga panahon dito sa Pilipinas at ngayon lang ito naganap sa administrasyon nitong Bongbong Marcos, ay mga tahimik ang mga ito at kunwari lang na nag-iingay sila pero hindi nila matukoy, hindi nila madiretso yung tunay na mga sangkot dito, yung mga malalaking isda, kumbaga. Itinuturo nila ngayon tayong mga mamamayan na tayo dapat ang mag-ingay, manguna. Wow! Kayo yung sinusweldohan namin. Kaya nga kayo pinapasweldo namin para kayo ay kami ay inyong pangunahan. Lalong-lalo na dito sa issue ng korupsyon. Kayo dapat yung manguna. Wala naman kaming kapangyarihan. Anong gagawin namin? Ay, pambihira talaga. Sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte doon sa kanyang confidential funds, parang hindi kayo makatulog dito sa trilyong pera na nawala sa ating bayan na ninanakaw, pinangsusugalang, nilalagay sa mga mali-malita, tinatago sa kanilang mga bahay. Tahimik kayo. Anong nangyari sa inyo, Makabayan Bloc, Minority Bloc, ACT Teachers Party List? Ano na? Leon, wala nang gigigil. Hindi ba? I mean, not for anything else, pero yun ang magandang halimbawa dito, Congressman, di ba? Sa confidential fund, talaga namang umabot na ho ng impeachment. Gigil na gigil. Opo, dito po sa mga voucher ng mga piatos-piatos na ito. Pero dito, ang pinag-uusapan natin, trilyon, walang nanggigigil. Congressman, well, siguro maliban sa inyo, ilan, hindi naman lahat, ilan ang mga miyembro po ng minority.
sa gigil-gigil naman talaga yung confidential fund. Kahit pa sabihin natin Yes. 612.5 million. Opo, hindi Opo. tama naman yung Congressman, if I may Opo. engage you. Tama naman yon na ipurso natin yan kasi Yes. kaya pera ng bayan yan eh. Hindi ba walang question doon, hindi ko sinasabi na hindi tama iyon, na hindi makatarong sa bayan Yes. yon. Tama po iyon. Nahabulin natin, Opo. papanagutin natin. Pero bakit dito sa isyung ito Oo. na mas malaki ng hindi hamak, para wala nang gigigil. Well, ang taong bayan, gigil na gigil. No, ang ordinaryong mamamayan, hapon lang sa family Christmas lunch ay yan ang usapan, di ba? Asa na yung mga malaking isda? Galit pa rin ang mamamayan. Pero nga, dahil damay-damay lahat ng mga mataas na opisyal, lahat ng makapangyarihan ay may interes na maging limited lamang. Naririnig nyo kababayan itong pananalita nitong representative na ito, Antonio Teño. Halos magkabulol-bulol po siya sa kanyang hindi niya kasi halata talagang mayroong tinatakpan ito eh. Halatang bahagbuntot talaga ito eh. Ang hirap, no? Hindi siya makadiretso ng salita. Parang mayroon talaga siyang iniiwasan. Ingat na ingat siya. Akalain mo 150 million lang yung issue doon kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa umabot. Wala pa nga. Ay, naku naman. Ang pinag-uusapan dito sa issue sa administrasyon ni Bongbong Marcos, nakatiwalian, trilyon ang pinag-uusapan. Yung nawawala sa ating bayan, trilyon, hindi milyon, hindi bilyon, kundi trilyon. Pero bakit ang hirap nyo mag-explain? Bakit hindi kayo ngayon makagalaw para pangunahan ang tunay na pag-iingay o paglaban sa korupsyon na ito? Bakit mas aktibo kayo doon sa 150 million? O tama yung sinasabi ni Ted Pailon, no? Hindi natin binabaliwala yun. Pero kung totoo siya, napakaliit. Hindi nga umabot sa kalahating bilyon. Yung kay BP Sara. Pero dito sa trilyon, bakit hindi ko masabi kung anong dapat ko pang sabihin sa inyo, no? Ba't kayo naduduwag dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Ano ba, hawak ba talaga kayo sa liig ni Marcos o ano? O baka ang iilan sa inyo dito sa minority bloc ay sangkot din sa katiwalian? So katulad nga doon sa Senate, itong si Risa Hontiveros, maingay. Nung nabanggit yung kanyang pangalan na mayroon din siyang insertion, ayan, biglang tumahimik. Kaya baka ito yung dahilan. Kaya kayo, itong si Dilima, si Jokno, tahimik. Ang damage Opo. no sa investigasyong ito, kaya nga kung hindi tayo kikilos ay maghahanay lang ng ilang mga scapegoat, tapos sasabihin ng Pangulo dyan, let's move on. No, asikasuhin natin yung anti-dynasty bill, Opo, sige po. yung Opo. Cadena bill, and so on. Sige po. Yan Okay. po mangyari. Okay, sige po. So Congressman Tino, salamat sa inyo pong panahon at ako po lamang humihingi po ng pangunawa to engage you in this kind of discussion para lang din po sa mga nakikinig sa atin, maunawaan po nila na ang makabayan po, ilan ba kayo ngayon? Dadalawa lang kayo? Tatlo po. Opo. Tatatlo lang kayo. I mean,
Opo. 'di ba? Oo, may mga iba nagpapanggap na oposisyon, 'di ba? Opo, pero ano magagawa nung tatlo dito po sa isyung ito kung gusto ho natin talaga ng katotohanan? Oo, na 'di ba imbitahan at papagpaliwanagin, iklaro ito pong Cabral files na ito at yung mga sinasangkot dito. So again, kami po'y tumawag po sa inyo para lang ho din namin makuha po ang inyong panig at malaman ng katotohanan kung ano pong uri ng Kongreso meron tayo ngayon. Mga kababayan ko, no? So ako po ay nadismaya, nagulat dito sa itong pahayag nitong si Representative Antonio Tinio, no? So ayon sa kanya, tatlo lang daw sila dito sa Makabayan Block, ano? Noong 19th Congress, Mr. Representative Tinio, tatlo lang din sila, yung mga nag-iingay doon, si Raul Manuel, si Castro, at yung isa pa, tatlo lang din sila. Pero naisulong nila, no, yung gusto nila na i-impeach itong si Vice President Sara Duterte ay nagawa nila. Sila yung nag-iingay na i-impeach ito si Sara Duterte dahil nakita daw umano nila yung katiwalian doon sa kanyang confidential funds. So nagpa-imbestiga ito sa Senado, sa Kongreso, inimbestigahan ito ng Quadcom. Ay hindi. Tama, sa Quadcom ba yun? Ay hindi, ibang hindi sa Quadcom ito, hiwalay na investigasyon ito na pinangungunahan nila Akop. Oo. Nila itong representative ng Maynila, no? Ito yung nag-privilege speech noon, no? So, nagdahil dito sa tatlong ito, kay Manuel at saka kay Castro at yung isa pa, hindi ko lang maalala yung pangalan, ay naganap yung kagustuhan na may impeach ito si Sara Duterte hanggang sa sinuportahan ito ng majority diyan sa Kongreso. So bakit hindi nyo ito magagawa ngayon? Na kayo yung mangunguna na magpatawag ng mga investigasyon, na imbestigahan itong mga personalidad na inyong binabanggit. Bakit kayo aasa sa aming mga mamayan? Kayo nga yung aming pinapasahuran para kumilos diyan sa Kongreso. Bakit kami ang inyong ituturo? Kayo yung dapat manguna. Ang mamamayan susuporta lang sa inyo. Hindi kami magpapabaya sa inyo. Hindi namin kayo pababayaan kung alam namin na sa tama kayo. Bakit kayo ngayon ay sinasabi ko nga, bakit kayo ngayon ay nabahag ang buntot? So yun lamang ay yung aking masasabi dito. Yan lamang po ang aking pong reaction at opinion. So maraming salamat po mga kababayan ko sa inyo pong panunood dito po sa atin ng ating munting channel reaction at opinion. At bago po tayo lumisan sa channel na ito mga kababayan, ay huwag nyo po kaligtaan na i-like at i-subscribe po ang channel na ito at i-click nyo po yung notification bell. I-all nyo po, may all po dyan na nakasulat, yan po yung i-click nyo para kapag tayo po ay mayroong bagong video na i-upload ay kaagad po kayong manotify at agad nyo po itong mapanood. God bless us all. To God be the glory. Maraming salamat po.